1 minute para mag-reset tong Rugy na ito. So wait lang tayo. Okay. So resetting and rebooting. So para ma-monitor natin kung na-reset na ba siya, punta lang tayo sa network. Check natin kung nabatuan siya ng IP. So, click natin details. So, yan, nabatuan na pala siya ng IP. So, i-access natin yung default IP ng Rugy. Si 192.168.110.1. Okay? So, ayan, na-reset na siya. Ah, click lang natin yung start setup para ma-start natin yung configuration. So, dito, lagay lang natin kung anong gusto natin ilagay. So, ako ilalagay ko dito is PPOE server. Yan. So, yung network settings natin, uh, DHCP lang. Tapos yung password, lagay lang kayo kahit generic for testing purpose lang naman. To sa akin, testing purpose kayo kung gusto niyo ilagay yung admin password nyo. Select natin Philippines and then Manila. Okay? Create and connect. So wait lang natin din to, mga usually yung mga 1 minute din siya para mag-set up. Ma-save yung configuration dito sa Regi router. Yan. So nagka-countdown na siya. Yan. So successful na siya. So pinakita niya yung generic password. So yan. So go to device lang tayo. Yan. Okay. So yan. Select lang natin yung router, si Regi. And then check natin yung 1. So ito may internet na to, naka DHCP. Then yung default IP address. Okay. So ngayon, punta na tayo sa advanced, then PoE server, PPoE server. Then enable natin yung PPoE server, and then mandatory PPoE dial-up. Change natin yung IP address. So ako gagamitin ko is 192.168. Um, Usually start ako sa ano sa 10 yan. So palitan natin. So 8 192.168.10 192.168.50. Primary DNS natin is 8.8 si Google. And then secondary niya is 8.8.4.4. Okay? So, save lang natin. Okay? Then, punta tayo sa account management. Enable lang natin si Smart Flow Control. Yan. So, leave lang natin na default. Save lang. Then, balik tayo sa advanced and then PoE server. So, this time, kikreate tayo ng profile. Parang sa MikroTik. So, create tayo, for example, sa MikroTik, create tayo na, di ba, ng, yan, 10 MB yung profile ng client. Yan. So dito KBPS. So, lalagay natin dito in KBPS. So, hindi siya yung agad sa MikroTik na, example, it's 50 MB, gawin natin 50,000 KBPS. So, KBPS. Yan. So, maghahati yung 10 MB user natin sa 50. So, lagyan natin sa per user naman is 10,000 is 10 Mbps siya. So, okay lang. Okay. So, add pa tayo ng bago. So, this time is 20 Mbps. So, lagay natin dito 20 Mbps client and then 60,000. So, yan paghahatian nila. Yan, 60,000, 60,000. Then, yung per user is 20,000 is 20 Mbps. Okay. Yan. So, create tayo ng account.
So, lagay natin dito, for example, is user 1. So, same password na rin din. So, user 1 din. Okay. So, yung remarks, so lagay ko lang dito. So, user 1 underscore 10 Mbps. Flow control, select natin yung profile na 10 Mbps. So, create tayo ng isa pa. This time is user 2. User 2. Then, lagay natin remarks na para siya sa 20 Mbps. Then, flow control, select natin yung 20 Mbps clients. Okay? So, next step natin is uh, i-apply yung account dun sa router natin. Okay? So, dito pala is 35 lang yung clients na kaya niya sa model na ito. So, alam ko version 1 pa to. Alam ko yung version 2 supported niya na around 60 users. So, yun lang kaya niya. So, hanggang 35 lang to. Okay? So, ngayon, i-access na natin yung client router. Ito, for testing purposes, gagamitin natin yung TP-Link A6. Okay? So, sa internet, gagamitin natin dito for testing is si user 1. Yan, user 1. Username password pareho lang din. User 1. Yan. Tapos save. And check natin. So, wala pa siya internet. Okay. Auto-detect. So, i-check ko siya sa advanced. Then, network, internet. So, ayan, may IP address na pala siya. So, dapat may internet na to. Okay, so speed test na tayo. So, dapat si user 1 may 10 MB download at upload siya. Pero usually, hindi naman talaga nakukuha yun. Exactly ang 10 download saka upload. So, parang sa MikroTik, halos pareho lang din siya. Yan. So, 9.38 sa download. Habang si upload ay 9.55. Okay. So ngayon, itatry naman natin si user 2. So si user 2, siya yung may 20 Mbps na internet speed. So username niya, user 2, password, user 2 din. Okay. Add natin dito. Okay. Copy and paste. Then save. Okay. So disconnect muna natin. And connect. Connect ulit. Yan. Wait tayo. Okay, yan. So, may IP address siya. Close muna natin tong speed test. Open tayo ng bagong tab. Yan. Okay. Go. So, gaya ng 10 Mbps, ganun din siya. Di siya talaga saktong 20. Yan. Naglalaro lang siya sa 18, 19 point something. Yan. So, si download ay 17.97 habang si upload ay 19.39. Yan. So, check natin yung online clients. Yan, si user 2. User 2. Yan, user 2. Okay? So, sa next video ko, i-upload ko paano i-access yung client router